Praise. Amen. God is good. And all the time. Okay, praise God. Ayan, so supposed si Pastor po talaga ang nandito sana ngayon sa harapan ninyo. Yung totoo, dapat po nasa gubat ako. Ayan. Pero dahil first Sunday ngayon, may komunyon, and ang gumagawa po ng ating tinapay ay kapatid po natin sa San Vicente. So, automatic kami yung naroon. Sino ang magdadala? Kaya, kanina lang, tanghali. So, kanina tanghali lang po siguro na-inform yung kapatid natin. Pero magkagayon man, alam ko, mangungusap ang Panginoon sa mensahe na ito na ang totoo sa lupa talaga. Praise God. Hallelujah. Nagkano si Lord. Amen. May gagawin si Lord. Amen. Praise God. Okay, so sa oras na ito po, ang mensahe po na idadala ko po sa inyo ay pinamagatan pong understanding God's justice and sovereignty. Amen. Pag-unawa sa katarungan ng Panginoon at sa kanyang pagiging soberanya. Amen. Sovereignty ng ating Panginoon Jesus. So, praise God. Ayan. Ayan. So, bakit po kaya importante na ating pong maunawaan o maintindihan yung katarungan po ng Panginoon at yung kanyang pagiging sovereignty, yung kanyang pagiging soberanya? Bakit po kaya? Kasi, kumbaga po, itong dalawang salitang ito, yung katarungan, yung justice and sovereignty, are the common question ng karamihan na, Lord, are you just? Lord, ano ka ba? Andito ka ba? Are you in control? Praise God. So, ito yung common na tanong ng mga karamihan. If God is just and sovereign for everything. Amen. Na yung karamihan po ng mga tao ay nagtatanong ng bakit. Bakit ako? Amen. Karamihan, tanong ng bawat isa na kung kahit ako marami akong tanong na bakit. Amen. Na mayroon pong, bakit ko pinapayagan ang ganitong kasamaan? Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang pinapakita mo sa akin? Bakit parang walang nangyayari sa batas? Bakit yung batas natin parang walang visa? Bakit walang pakinabang yung batas natin? Why do innocent people suffer? Amen? And why do evil seem to triumph? Natanong na po ba natin yun? Na bakit kung nasan yung mga mababait na tao, sila pa yung nag-aagrabyado, samantalang yung mga tao na alam niyo yung mga tao na mga evil, masasama, sila pa yung parang pinaggayaman mo. Sila pa yung parang totoo yung Diyos nila. Samantalang ako, Lord, na naniniwala sa iyo, ako na sumasamba sa iyo, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Naitanong na po ba natin ito sa ating mga sarili? Yung mga tanong po na galing sa puso natin na hindi lang siya basta-bastang tanong kundi may kasamang sakit. Pain from the heart. Amen. Na tinatanong natin sa Lord. At alam niyo po ba na hindi lang tayo ang mga may tanong na mga tanong na katulad nito. Alam po ba ninyo na meron din pong propeta sa Biblia na nagtanong rin po ng bakit? Amen. Praise God. At sa oras na ito, ating pong pag-aaralan yung tanong na bakit, sana masagutan. Yung tanong na how long? Amen. Yung parang, Lord, bakit parang wala kang ginagawa? Bakit parang ang lakas ng mga kurap? Nasaan ka ba, Lord? Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya po, kung ganyan po yung mga pakiramdam natin, then someone is grieving for this generation also. Sa buhay, ang ating pong pag-aaralan, sa oras na
ito ay makikita po natin sa aklat ng Habakuk. Amen. Si Habakuk, sana po sa oras na ito ay maging huwaran po natin. Matuto tayo sa buhay ni Habakuk. Amen. Praise God. Praise to Jesus. Ayan. So, nasabi ko na una ko yung Habakuk. Mayroon po kasi advertisement sa mga Bible advertisement. Nasabi po, nagtatanong, you want water? No. You want juice? No. You want Pepsi? No. Okay then, Habakuk. Oy. Perfect. Hallelujah. Okay. So sa aklat po ng Habakuk chapter 1, verse 1 to 4, ang aklat na ito ay naglalaman ng pahayag ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Habakuk. O Yahweh, hanggang kailan ako hihingin ng tulong sa iyo? Bago ninyo ako tingin, bago ninyo ako iligtas sa karahasan. Bakit puro kaguluhan at kasamaan ang ipinapakita mo sa akin? Sa magkabi-kabilay nagaganap ang pagwasak at ang karahasan. Laganap ang karahasan at ang labanan. Ang batas ay walang bisa at walang pakinabang. At hindi umiiral ang katarungan sa husgado ay laging natatalo ng masasama ang walang kasalanan. Kaya't nababaluktot ang katarungan. Hallelujah. Praise God. So, makikita po natin yung tanong po ni Habakuk, how long? Amen? Hanggang kailan? Tayo po ba ay, mayroon po ba tayong mga tanong na hanggang kailan? How long? How long ako magtsatsaga sa Kanya? How long ako magiging single? How long ako? Ano ba mga how long natin na tanong? How long ako walang trabaho, Lord? Na kahit ako personally, naala ko sa buhay ni Habakuk. Sumalangin ako personally sa buhay po ni Habakuk. Kasi, Lord, naglilingkod naman kami. Amen? Tapat naman kami sa iyo, pero bakit ganito? Bakit ganito yung sitwasyon namin? Lord, ikaw yung Diyos na nagpapagaling. Pero bakit? Yung anak namin, bakit pabalik-balik yung sa... Amen? Lord, di ba you're a healer? Di ba Lord, mabuti ka? Bakit mo hinahayaan sa akin mangyari to? Na Lord, katulad kanina po, kaninang umaga habang si Pastor Eli po ay papunta ng Dunsol, and siya po ay na-aksidente, aso, sa Barcelona. Sa Barcelona, and nagpasundo po siya kay Pastor Gas. And ngayon po, sabi medyo maga yung yung kamay niya. And laman ko rin matatanong, bakit? Bakit, Lord, pupunta naman si Pastor ng Dunsol? Maglilingkod siya sa'yo, mag-serve siya sa'yo, pero bakit mo hinayaan na mangyari ito sa kanya? Bakit, Lord, yung ibang tao, Lord, na hindi naman mananampalataya, bakit patuloy mong pinagyayaman? Bakit kami ba? Nasaan yung hustisya? Nasaan yung katarungan dito? Amen? So, ganito po yung nakikita ni Habakuk. Kasi yung sitwasyon po nila ay yung Babylon, sasakupin po yung bansang Juda. Amen? Napag-aralan natin kung nakaraan sa buhay po ni Ezekiel, exact time na yun. Amen? Sinakop na ng Babylon yung Juda. And ito po, mas nauna si Habakuk. Ito pa lang, hindi pa sinasakop. Nakikita pa lang ni Habakuk yung sitwasyon. Kasi Habakuk is also a watchman. Nakikita niya yung mga nangyayari, nakikita niya yung kurap, yung kahirapan, yung sa husgado palaging talo kasi tumatanggap ng bribe yung mga judges na
Habakkuk. And Habakkuk is a minor prophet. Siya po ay minor prophet, hindi siya katulad ng mga propeta po kasi di ba pag sinabing propeta, messenger sila ng Panginoon. Na kumbaga, message ni God, ibibigay sa prophet, tapos sasabihin niya sa mga tao. But Habakkuk is yung kabaliktaran, na kumbaga si Habakkuk, yung reklamo na yung nakikita na yung sitwasyon ng tao, yung sitwasyon ng yung kalagayan ng bansa, dala-dala niya, nire-reklamo niya kay Lord. Siya mismo yung nakikipag-usap sa Panginoon. Okay? So he's a minor prophet. And Habakkuk is known for his concern over injustice prevalent sa Judah. At yung meaning po ng Habakkuk, pag sinabing Habakkuk, yung pangalan po niya, is the one who embrace. Amen? The one who embrace, ibig sabihin, suggesting warmth and closeness. And at the same time, Habakkuk is meaning din po niya, wrestler. Na kumbaga, ibig sabihin, si Habakkuk po, ini-embrace niya yung kung sino ang Panginoon, that the Lord is good, that the Lord does not tolerate evil, ini-embrace niya yun, kilala niya si Lord. At the same time, nag-i-wrestle siya kasi hindi niya gusto yung mga nakikita po niya. Na Lord, di ba you are good? Galit ka sa kasalanan, pero why did you tolerate evil? Bakit may mga kurap? Amen, Lord, may mga Kristiyano namang mga Kristiyano magkakandidato. Pero bakit hinahayaan mo na manalo yung hindi Kristiyano? Kaya tuloy ito, ang daming corruption. Amen? So parang ganoon po. Ganoon yung pangalan ni Habakkuk. Ini-embrace niya yung kung sino si Lord and at the same time nakikipag-wrestle siya. Kaya kumbaga yung complaint niya sa Lord is hindi basta-basta kasi kilala niya ang Panginoon sa buhay niya. Kaya tinatanong niya yun kasi alam niya kabaliktaran yun ng pangalan ng Diyos. Amen? So ganun po si Habakkuk. And Habakkuk, nagsimula po yung journey niya with full of doubt, full of frustration, but by the end of his book, something changed. Amen? At dito po tayo mag-aaral. Amen? Dito tayo, kung ano yung mga bagay na natutunan po ni Habakkuk. Amen? Praise God. And number 1 points po, he learned to trust God in the silence. Amen? He learned to trust God in the silence. Natutunan po ni Habakkuk na magtiwala sa Diyos sa katahimikan. Amen? He learned to trust God in the silence. Yung pini-question, kumbaga po dito si Habakkuk po, umiiyak, sumisigaw si Habakkuk ng tulong! Amen? Paano po ba yung sigaw ng tulong? Diba, paano ba yung tamang sigaw? Yung pag nag-iingi ka ng tulong, di ba parang ang taas? Help! Help! Hindi mo sasabihin tulong. Hindi mo sasabihin yun. Kaya baka, ibig sabihin, si Habakkuk, yung pag-sigaw niya ng tulong sa Lord is talagang tulong, Lord! Help! Violence! Talagang, ganun yung po yung pangamaraan po ni Habakkuk. And this time po, he learned to trust God in the silence. Na alam niya, sa sarili niya, na tinatanong niya si Lord, Lord, di ba tumutulong ka? Pero bakit? Parang hindi ko nakikita yung pagtulong mo. Lord, nandyan ka pa ba? Amen? Kasi, God, kasi po si Habakkuk, nag-i-struggle na po dito si Habakkuk. Tinitingnan niya yung Judah and saw nothing but injustice. Pagtingin niya naman po sa nation, he looked at the nation and saw only violence. And he looked at God and saw silence. Parang yung sitwasyon ni Habakkuk, para siyang, Lord, nandiyan ka pa ba? Totoo ka pa ba? Nag-i-exist ka pa ba? Bakit? Nakikita mo yung kalagayan ko.
binabayaran yung mga judge. Why do you let me look injustice, Lord? So habang ko, watchman siya, sabi ko kanina, watchman siya, nakikita niya yung mga nangyayari, at hindi lang po siya basta-basta watchman, kasi si Haba ko may pakialam. Amen? Nakikialam siya kasi hindi lang siya yung watch ng watch. Amen? Kundi nagbabantay rin po siya. Kasi minsan po sa atin, may mga nakikita tayong mali, pero dead man na lang po para sa atin. Dead man na lang natin sila. Okay lang yan. Magbabago din yan. Okay, pagpatuloy ka lang. Fly like, soar like an eagle, fly high. Pag nahulog ka, sasaluhin na lang kita. Diba? Parang ganun minsan yung nangyayari. Amen. But haba ko, wrestle with God dahil alam niya na mayroon kong dapat itama. And as a watchman, malaki po yung responsibilidad dahil kapag tayo po ay nagpabaya, meron pong pwedeng mangyaring kapahamakan. At kapag hindi tayo nag-warning, napag-aralan po natin sa pagiging be faithful watchman, that their blood ay sisingilin sa ating mga kamay. Pag hindi natin po sila binalaan. Kaya malaki po yung kasalanan ng pananahimik. Ha? Nananahimik na nga ako. Wala na nga akong sinasabi. Bakit pa ako nagkakasala? Ang tawag doon, sin of omission. Yung may alam kang gawin, pero hindi mo ginagawa. Yung alam mo yung tamang sasabihin mo, pero hindi mo sa kanila sinasabi. Pakitingnan nga po yung katabi. Tahimik ka. Hallelujah. So, kasalanan pala yung pagiging tahimik. Amen. Kasi yung araw-araw mo siya kasama, pero wala kang pagbabahagi ng salita ng Diyos na ginagawa. Araw-araw mo siya kasama sa school, araw-araw mo siya kasama sa trabaho, kakwentuhan mo, pero never mo na-mention sa Kanya ang Panginoon. Pag napahamak yun, malaki po yung pananagutan natin sa Kanya. Kaya, yung word po ng watchman is magbantay. Amen? Nagbigay ng warning. And dito po sa haba ko, dito sa verse 1 hanggang 4, makikita po natin dito na yung law po is paralyzed na. The law is paralyzed and justice never prevails. Ganito po yung sitwasyon. And, minsan, sa katatanong natin po sa Panginoon na how long, minsan, nawawala na yung patience natin. Amen. Na minsan, parang pinapadali na po natin si Lord. And na parang, Lord, sagutin ko naman yung tanong ko. Parang sabihin nyo, sino ba yung Diyos? Ako ba o ikaw? Bakit parang pinapakunahan mo yung decision ko sa'yo? Amen. So, ibig sabihin, ang gagawin po natin, natutunan po ni Haba ko, we learn to trust God in the silence. Kumbaga sabi ko, kapit lang, kahit mukhang tahimik si Lord. Tahimik nga ba? Amen? Yung parang, yung mga sagot sa panalangin mo is hindi mo pa nakikita sa ngayon, kapit lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Amen? Kasi hindi ibig sabihin ng tahimik si Lord is wala na siyang ginagawa. Kasi point number 2, he learned that God's plan doesn't work on our timeline. Amen? He learned that God's plan doesn't work on our timeline. Magkaiba yung oras natin at yung oras ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung dating pipilitin yung bagay na gusto nating makuha tapos hindi pa pala siya ilubong sa putas, ilaw pa siya. Hindi pa siya masarap. Hindi pa siya ripen. Pinapangunahan natin ang nais sa atin ng Panginoon. Nag-shortcut na tayo. Amen? So, habang chapter 2, sa verse 1, sabi po dito yung haba ko, aakyat ako sa bantayan at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin. At ang tugon niya sa aking daing, ito ang tugon ni Yahweh. Isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato ang pangitain ipapahayag ko sa iyo upang sa isang sulyap ay mabasa agad at
maipabatid ito. Isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap, ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinakikita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo, tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Ito ang mensahe, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Palakpakan po natin. Hallelujah. Napakaganda pong mensahe ng Panginoon na makikita po natin sa verse 4. Amen. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, yung pananahimik ng Panginoon is hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa. Yung, di ba po may awitin tayo na even if hindi ko man nakita, ikay kumikilos, hindi ko man manama, ikay kumikilos. Amen? Kaya, kumbaga, sa katanungan, Lord, tahimik ka. May tahimik nga ba? Ibig sabihin, kumapit na tayo kasi hindi pa oras ng Panginoon yun. May sarili siyang time na yung oras natin, hindi oras ng Diyos. Amen. Praise God. God is good. And all the time. God is good. Amen. At makikita po natin sa buhay po ni Habakuk, aakyat ako sa bantayan, sa watchtower, at hihintayin ang sasabihin ni Yahweh sa akin. In chapter 1, makikita po natin na Habakuk, puro siya complaining. Puro siya reklamo sa Panginoon. And sa oras na tumahimik si Habakuk, doon lang nagsalita ang Panginoon. Ibig sabihin, kapag dala ka ng dala, salita ka ng salita, reklamo ka ng reklamo, hindi natin maririnig ang tinig ni Lord. Amen? Kung kailan tayo tatahimik, pagkakaroon ng quiet time, doon mo lang maririnig ang tinig ng Panginoon. Doon ka lang niya kakausapin. At ang sabi ng Panginoon, isulat mo ng malinaw sa mga tapyas ng bato. Ibig sabihin, tayo rin po, kapag kinakausap tayo ng Panginoon, kapag may revelation, isulat natin. Kasi soon, darating ang araw, magagamit natin ito. Hindi pa man sa ngayon, pero alam natin, magagamit natin ito. Kaya lahat ng revelation, we encourage, kung ibang po na, isulat natin. Amen? Pinapadala kayo ng mga Bible, ng notebook, ng ballpen para isulat. And at the same time, yung makukuha niyo po, kahit kayo, nagtuturo ako sa inyo, pero alam mo, may ibang mensahe sa iyo ang Panginoon, kinakausap ka niya sa oras na ito, at may mga revelations sa iyo sa isip. Amen? At mga napakahalaga po na isulat natin yun. Amen? At yung vision na ipinakita po ng Panginoon kay Habakuk, sabi niya, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang ipinapakita ko sa iyo. Alam niyo po, personally, ibinigay ito sa akin ng Panginoon. Lunes pa lang binigay na yung word na to na yung kwento ko ni Habakuk na talaga namang grabe yung realization ko sa book na ito. Amen. Na yung nagtatanong ako sa kanya, bakit, Lord? How long ako maghihintay? How long ako, Lord, na unemployed? Amen? Yung tanong na hindi ko lang tanong, kundi parang totoo, may halong totoo. May halong totoo. Totoo siya sa puso ko na tinatanong kay Lord, how long? Bakit parang, Lord, yung totoo po kasi yung nangyayari? May justice ba? Bakit parang ganito ang Lord? 15 years na akong tambay. Bakit? Lord, nagsiserve naman ako. Kaya mo yan. Lord, nasa iyo naman, nasa ubasan mo naman kami.
he learned to trust God even in the silence. And yung number 2, he learned that God's plan doesn't work on our timeline. Na maaari, sasabihin ni Lord kasi may ginagawa pa ako sa'yo. Minumulta kita siguro, may naayos pa ako sa'yo. Kaya minsan kapag yung mga tanong natin sa Panginoon na how long, Lord, di ba Savior kita? Bakit parang nandito pa rin ako sa putikan? Bakit parang ang dami pa rin mga tao na sinisiraan ako? Ang dami pa rin mga tao na pinupuri ako kapag nag-church ako sa born again. Kahit pamilya ko, Lord, bakit hindi ako maintindihan? Yung mga tanong po na ganyan. Kaya ako sabi ko, tayo po ang present Habakkuk sa generation na ito. Maraming tanong na bakit, maraming tanong na how long. Amen? Kaya, grabe to si Habakkuk, pinaiyak ako. Hallelujah. Kaya meron na-encourage ako dito, sabi niya, ang hambog ay mabibigo sa kanyang pagmamataas, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Na ibig sabihin, kung halimbawa po baga, di ba yung bilog? Sabi nila yung buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan naman nasa ibabaw. Darating ang panahon ay mga nasa ibabaw, nasa ilalim, tapos nasa ilalim, mapupunta din sa ibabaw. Pero kung bakit mahaba, kasi siguro minsan, yung takto niya is, naka-ano lang po ba yun, naka-10, 20? 30 lang po yung takbo. Hindi siya naka-120, hindi siya naka-150. Amen. Hindi siya mabilis kasi yung oras ni Lord iba sa oras natin. Na maaaring, there is right time. Amen. May right time para ibigay ko yan sa'yo. At yun din yung natutunan ko sa buhay ni Habakkuk. We learn that God's plan doesn't work in our timeline. At yung encouragement niya po sa atin, ang ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Nakubaga po, yung justice ni Lord is certain. God's justice is certain. Amen? Amen. Ibig sabihin, may katiyakan, hindi pa man ngayon, pero tiyak itong darating. Amen? Praise God. And yung katanungan po ni Habakkuk dito sa chapter 2, verse 1 to 4, hindi isang agarang kasagutan sa mga katanungan ni Habakkuk. It is a command to wait and to trust. Amen? Command sa atin para maghintay tayo at magtiwala. Na inutusan ang propeta na isulat yung pangitain at gawing malinaw ito. Pinapaliwanag po nito na darating yung pangunawa, ngunit hindi naman agad-agad. Kasi ang plano ng Diyos ay may sariling takdang panahon at mahalaga ang pagtitiwala sa kanyang pagtatakda ng panahon. Kahit na mukhang mabagal, kahit na hindi siya gayon kalinaw, amen? Magtitiwala at magtitiwala pa rin tayo sa Panginoon. Maghihintay at maghihintay pa rin tayo sa plano sa atin ng Panginoon. Amen. Kahit na sa tingin ko, Lord, ang tagal-tagal na naaantala na. Hallelujah. Praise God. Praise with Jesus. Amen. So may kasiguraduhan po, tiyak itong mangyayari. And number 3, he learned that even when everything is falling apart, natutunan po niya, he learned that God is still in control. He learned that God is still in control. Even when everything is falling apart. Amen? Kasi, alam niyo po yung kwento po nito ni Hab, yung bansa po kasi nila, yung Judah is, grabe yung pagkakasala nila sa Panginoon, nakikita niya ni Habakkuk, yung kanila po, hindi pagiging totoo, yung sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Amen? Sabi dito yung go to the thief, may yung mga
mga magnanakaw, yung dumalat, sabi ko dito, darating ang araw na hahamakin ng mga nasakop ang mga sumasakop sa kanila. Ito yung mga kapahamakan po ng mga makasalanan. Para sa mga magnanakaw, para sa mga greedy, para sa mga violente, para sa mga corrupted, para sa mga idolatry. Limang kasalanan na naitala po sa Habakuk chapter 2. Amen. Na, kumbaga po, yung Judah, naroon na yung pagiging nila, yung hindi na sila nanito, law of spirituality. Parang hindi na sila nanito kasi iba na yung Diyos na sinasamba nila, iba na yung kanilang kinikilala. Tapos yung ipapadala ni Lord sa kanila, mas masama pa sa kanila, mas masahol pa. A ruthless empire, yung Babylon Empire na built on blood, war, and destruction. Yun pa yung sasakop sa kanila. Na minsan nagtatanong tayo, minsan sa ating buhay, di natin maunawaan, pero gumagamit po ang Panginoon ng masamang tao, mas masama sa'yo, para tuwirin tayo. Amen? Iba yung kapamaraanan ng Panginoon eh. Di ba po? Na di natin ini-expect, di natin ito nagsisimba. Pero grabe yung salita niya sa akin. Nakulit ako dito. Amen? Na parang tinuruan ako ng masama. So parang, eto yung nakikita ko kaya naghapon yung reklamo ni Habakuk. Bakit, Lord? Hindi ba tanggap ni Habakuk siguro na yung sasakop sa lugar nila is mas masama pang bansa. Amen. Na minsan po ang nangyayari po kahit sa presente sitwasyon natin ngayon. Iba-iba man ang sitwasyon natin, pero alam ko na mayroon tayong common at nakaka-relate tayo sa buhay ni Habakuk. Amen. Kaya ito yung sitwasyon ni Habakuk, bakit labis talaga siya nag-complain, nakipag-wrestle sa Panginoon. Kaya natutunan po niya doon that God is in control. Ito yung soberanya ng Panginoon. His sovereignty is eternal. Sa kabila ng kanyang pagkalito at pag-aalinlangan, dahil sa tila pagkaantala ng pagkilos ng Diyos, at sa presensya ng kasamaan, napagtanto po niya sa huli na ang lahat pala ay nasa ilalim ng kapangyarihan at plano ng Diyos. Yun po yung na-realize ni Habakuk. Na ang Diyos po ang nagtatakda ng takbo ng mga pangyayari at mayroon po siyang layunin kahit sa gitna ng kaguluhan. So ang ating pong pag-unawa sa soberanya po ng Panginoon ay magbibigay po sa atin ng kapayapaan at katiyakan. Kasi alam natin, knowing that God is in control sa lahat ng mga pinagdadaanan nating sitwasyon. Amen? Praise God. Na kumbaga po, magtatanong tayo minsan, pero iba naman pala yung nais iparating sa atin ng Panginoon. Na minsan nagtatanong tayo sa sitwasyon natin na, Lord, yung sitwasyon ko, Lord, gusto ko ng encouragement, gusto ko, Lord, na ano mo ako, Panginoon, enlighten me, Lord. Amen? Encourage na ako, gusto ko ng comfort. Pero what if, kung bakit ginagawa yan sa'yo, kung bakit nararanasan mo yan, kasi ang gusto pala ng Lord is healing, correction, ituwid ka sa mali mong gawa, i-redirect ka ng Panginoon. Yung hindi ka muna i-comfort ng Panginoon kasi may mali ka, ang nais ni Lord, tutuwidin kita. No, ito yung gusto kasi ni yung complaint ni Habakuk, Lord, parusahan mo sila kasi evil sila, masasama sila. Pero iba yung paraan ng Panginoon. Healing, restoration. May gusto mangyari ang Panginoon kung bakit ipinadala niya itong masasama para yun yung maging sumakap sa Judah. Na minsan we want, gusto natin, alisin mo yung mali. Pero what if ang gusto ni Lord, ibalik ang tama? Amen? Na kung minsan sa panalangin din natin, Lord, baguhin mo sila. Lord, baguhin mo yung mga kasama ko. Lord, baguhin mo yung mga kaklase ko, mga katrabaho ko. Pero ang gusto ni Lord, ikaw tayo muna yung babaguhin ng Panginoon.
yung babaguhin niya hindi yung sitwasyon natin, kundi yung puso natin toward the situation. Amen? Kasi hindi natin mauunawaan, hindi pa rin tayo magtatagumpay kapag binago ng Panginoon yung sitwasyon natin, kaya yung sitwasyon na nasa paligid, pero tayo safe pa rin, mauulit at mauulit lang din yun. Amen? Ibig sabihin, kaya ka kayo natalo, kaya ka kayo na-fall, natupa ka kasi may kahinaan. Amen? At ngayon, pinapalakas ka ng Panginoon sa kahinaan mo yan. Na para dumating man, halimbawa, inaano ka ng mga tao, pinipersecute sa pagiging born again. Amen? Umiiyak ka. Umuwi ka sa inyo, lumuluha ka. Pero sinave ka ng Panginoon, nilunod ka ng Panginoon. Sa ulitin na, i-persecute ka ulit. Matatag na. Matibay na. Pusong bato na. Hallelujah. Kaya nagiging mas matatag tayo. Amen po. And Habakuk, he never received what he wanted. Hindi niya nakuha kung ano yung nais niya. Yung justice, yung pagpaparusa ng Panginoon, hindi niya nakuha yun. But he received something better. Amen? Ano po yun? Si Habakuk po, nagkaroon po siya ng mas magandang faith, better faith. Nagkaroon po siya ng firmer foundation, naging matibay yung pundasyon niya. At pangatlo, nagkaroon po siya ng lakas. Amen? Ano pong lakas yun? Nagkaroon po si Habakuk ng strength para sabihin niya sa Lord na bagamat di mamunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga kupas, kahit mga tala ang pagmunga ng olibo at walang anihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang aking Diyos. Hallelujah! Kapatid, meron din po ba tayong lakas para sabihin niya, Lord, kahit hindi man ako permanente ngayon, kahit na Lord malabo yung sitwasyon ko, pupurihin pa rin kita! Na kahit Lord parang nagtigil niya sa akin masama, pupurihin pa rin kita. Lord, magsasaya pa rin ako sa'yo, magpapatuloy pa rin ako sa'yo! And this, na-realize ko sa Lord na, Lord, hindi man ako blessed sa trabaho. Blessed naman ako sa family. Blessed naman ako sa asawa ko, Lord. Blessed naman kami sa mga anak namin. Blessed ako sa ibang bagay. Na iba na yung ano ng Panginoon sa buhay natin. Ako ba kung ibibigay na sa atin lahat ng Panginoon, baka makalimutan na natin siya. Pag pinagyaman na tayo ng Panginoon, baka makalimutan na natin siya. Kaya minsan may mga part na kailangan natin ng isa't isa para magpalakas, kailangan pa natin hanapin ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Nararamdaman niyo po kasi Habakuk. Grabe yung faith, grabe yung pagsasaya ni Habakuk. Amen? And sabi po sa verse 19, ang Panginoong Yahweh ang sa akin nagpapalakas tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang. Inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, Habakuk started with a questions and ended with faith. Yung aklat ni Habakuk nag-start sa puro complaining, started complaining and ended with praising. Amen. Sana, mga kapatid, matuto tayo sa buhay ni Habakuk na hindi lang tayo puro reklamo. Napupurihin din natin ang Panginoon. Amen.
And tapos na po ako. Gusto ko pong mag-share ng kwento. Hallelujah. Alam niyo po yung unicycler. Yung, di ba po yung bicycle, dalawa po yung ano niya, yung gulong. Yung unicycler, isa lang po siya. Tapos, yung tatawid po baga sa lupit, na imagine po natin yun. So, may nagtanong po, sabi, sino dito ang naniniwala sa unicycler na ito na kaya niyang makatawid hanggang dito sa lupit, hanggang makarating doon sa dulo? Nagsitaasan yung mga tao. Kami, naniniwala kami. Palakpakan sila. Naniniwala kayo? Yes, naniniwala kami ngayon. Sino naman ang magtitiwala na sasakay sa kanya para makatawid hanggang dulo? Nakakalungkot pero wala pong nagsitaasan. Amen. Ngunit, may isang tumaas, isang batang lalaki, tumaas siya. Ako, nagtitiwala po ako sa kanya. Talaga? So yung mga tao nagpalangkakan kasi may bata na nagtaas ng kamay. Alam niyo po yung pagkakaiba ng naniniwala sa nagtitiwala. Amen. So sa madaling sabi, yung bata, hindi lang siya naniniwala na kaya nung lalaki na yun pumunta doon. Nagtitiwala siya, sasakay siya hanggang doon. Kumbaga po, nakalakad, umandar po yung unicycler hanggang nakarating po sila ng dulo. Ngayon, sabi mo nagsasalita, hindi ko ba natakot na baka ikay nang mahulog? Hindi po. Hindi po ako natakot. Grabe yung paniniwala mo. Grabe naman yung pagtitiwala mo sa taong yan. Bakit ka nagtitiwala? Eto, tinanong siya. Eh kasi po, tatay ko po yan. Alam mo po na hindi po niya ako ipapahamak. Amen? Ano po ibig sabihin nito? Naniniwala po ba tayo sa Diyos? Nagtitiwala ka rin ba na kaya niyang baguhin ang sitwasyon mo ngayon? Amen. Kung tayo ba'y nagtitiwala sa Panginoon, maaari po bang tumayo tayo? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabihin natin sa Panginoon na, Lord, ako'y nagtitiwala po sa'yo. Maaari ba? Ipigit natin yung mga mata natin. Awitin natin yung awiting. Ako'y nagtitiwala sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Pangunahan tayo ng worship team.
mo, Lord God, na sinabi mo ni Hawa mo, Panginoon, na bagamat di mamunga ang puno ng higos at hindi rin mamunga ang mga upas. Kahit na maantala ang pamumunga ng olibo at walang aanihin ng mga pumirin, kahit na mamatay lahat ng mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, maghahanap pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang aking Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We will rejoice, Lord, sa presensya mo. Magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. May gagawin ka, may plano ka, Panginoon. Lord, our thoughts, Panginoon, hindi po katulad ng mga iniisip mo, Panginoon. Your ways are higher than our ways, Lord. Your thoughts are higher than our thoughts, Lord. Your plans, Lord God, is higher than our plans, Lord. Salamat, Panginoon. You are sovereign, Panginoon. You are God of justice, O God. May kasagutan ang lahat, Panginoon. Ito'y natitiyak, O God. Katulad, Panginoon, ang huli mong pagkapaliguran. Hindi pa man ngayon, Lord, pero